araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ashanti Saramosing at ang aming itatalakay ngayon ay isang pabula sa Korean na pinamagatang Ang Hatol ng Kuneho, na isinalin sa Filipino ni Vilma Siambat. Ngunit bago tayo magsimula sa ating talakayin, ay dumako muna tayo sa ating panimulang gawain. Ating panimulang gawain ay may mga pangalan ng hayop at kailangan niyong ipares ito sa iba pang mga hayop, batay sa mga pabula sa buong mundo. Una, ano sa tingin niyo ang kapares ng langgam? Tama, ito ay ang tipaklong. Ang pamagat ng pabulang ito ay si langgam at si tipaklong. Pangalawa naman, sa tingin niyo, ano ang kapares ng kuneho? Tama, ito ay ang pagong. Ang pamagat ng pabulang ito ay si kuneho at pagong. Tatlo, ano sa tingin niyo ang kapares ng daga? Tama, ito ay ang leon. Ang pamagat ng pabulang ito ay ang daga at ang leon. At ano sa tingin niyo ang kapares ng kabayo? Tama, ito ang kalabaw. Ang pamagat ng pabulang ito ay ang kabayo at ang kalabaw. Ano sa tingin niyo ang kapares ng gorilla? Tama, ito ang alitaptap. Ang pamagat ng pabulang ito ay ang gorilla at ang alitaptap. Ano ba ang pabula? Ang pabula ay isang uri ng panitikan na nagtuturo ng mga aral at moralidad sa pamamagitan ng ang mga tauhan sa kwento ay mga hayop. Kung panahon ng ang mga hayop ay nakapagsalita pa, may isang tigreng naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa napakalalim ng hukay. Kinabukasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang mapaos. Gutom na gutom at hapong-hapo na ang tigre. Lumapasay na lamang siya sa lupa. Naisip niya na ito na ang kanyang kamatayan. Walang ano-ano ay nakarinig siya ng mga yabag. Nabuhayan siya ng loob at agad tumayo. Tulong! Tulong! Isang tigre! Pakiusap! Tulungan mo ako makalabas dito! Kung tutulungan mo ako, hindi kita makakalimutan habang buhay! Naawa ang lalaki sa tigre, subalit naisip niyang baka kainin siya nito. Gusto sana kitang tulungan, subalit nangangamba ako sa maaaring mangyari. Patawad, ipagpapatuloy ko ng aking paglalakbay. Sandali! Sandali! Huwag mong isipin yan! Huwag kang mag-alala, pangako, hindi kita sasaktan! Nagmamakaawa ako, tulungan mo ako! Kapag ako'y nalabas dito, tatanungin kong malaking utang na loob! Tila labis na nakakaawa ang tinig ng tigre, kaya bumalik ang lalaki upang tulungan ito. Nakahanap siya ng troso at dahan-dahan siyang ipinaba sa hukay. Gumapang ka rito. Gumapang ang tigre sa troso hanggang makaahon sa hukay. Nakita ng tigre ang lalaking tumulong sa kanya. Naglalaway ang tigre at naglakad paikot sa lalaki. Sandali! Hindi ba nangako ka sa akin na hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang paraan mo ng pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob? Wala na akong pakialam sa pangakong iyan dahil nagugutom na ako! Hindi ako kumain ng ilang araw! Sandali! Sandali! Tanungin natin ang puno ng pino kung tama bang kainin mo ako. Sige, pero pagkatapos natin siyang tanungin, kakainin na kita! Gutom na ako! Ipinaliwanag ng tigre at ng lalaki sa puno ng pino ang nangyari. Anong alam ng tao sa pagtanaw ng utang na loob? Bakit ang mga dahon at sanga namin ang kinuha ninyo upang mapainit ang inyong mga tahanan at maluto ang inyong mga pagkain? Mga taon ang binilang namin upang lumaki. Kapag kami ay malaki na pinuputol ninyo, ginagamit ninyo kami sa pagtayo ng inyong mga bahay at paggawa ng inyong kasangkapan. At isa pa, di ba tao rin ang humukay sa butos na yan? Utang na loob, huwag kang magdalawang isip, tigre. Sige, pauwiin mo ang iyong gutom. Oh, anong masasabi mo roon? Hintay! Tanungin natin ang baka sa kanyang hatol. Sumang-ayon ang tigre at ipiniliwanag nila sa baka ang nangyari. Hiniling ng dalawa ang opinyon ng baka. Saganang akin, walang duda sa kung ano ang dapat gawin. Dapat mo siyang kainin. Tingnan mo, mula nang kami ay maisilang naglilingkod na kami sa mga tao. Kaming mga baka ang nagbubuhat ng mabibigat nilang dalahin. Inaararo namin ang mga
bukid upang makapagtanim sila. Subalit, ano ang ginagawa nila kapag kami ay tumanda na? Pinapatay kami at ginagawang pagkain. Ginagamit ang aming balat sa paggawa ng kung ano-anong bagay. Kaya huwag mo na akong tanungin tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Kainin mo na ang taong iyan. Tignan mo! Lahat sila ay sumasang-ayon sa akin! Kaya ang mandaan sa iyong kamatayan! Alam na ng lalaki na ito na ang kanyang katapusan, nang biglang dumating ang lumuluksong koneho. Sandali! Tigre, sandali! Ano na naman? Pakiusap, bigyan mo pa ako ng huling pagkakataon. Tanungin natin ang kuneho para sa kanyang hatol kung dapat mo ba akong kainin. Walang kwenta! Alam mo ang sagot niya! Pareho lang sagot ng puno ng pino at ng baka! Pakiusap, parang awa mo na. O sige, para huli na ito, gutom na ako! Isinalaysay ng tigre at ng lalaki ang nangyari. Matamang nakinig ang koneho. Ipinigip ang kanyang mga mata at pinagalaw ang kanyang mahahabang tainga. Pagkalipas ng ilang sandali, muli niya pinagdinilat ang kanyang mga mata. Malumanay at walang ligoy na nagsalita ang koneho. Naintindihan ko ang inyong sinaysay. Subalit kung ako ang magpapasya at magbibigay ng mahusay na hatol, dapat tayo magtungo sa hukay. Muli inyong isalaysay sa akin ang nangyari. Ituro niyo sa akin ang daan patungo ron. Tignan natin. Sabi mo, naghulog ka sa hukay. At ikaw naman ay nakatayo dito sa itaas. Pumunta kayo sa mga posisyon ninyo noon upang mapag-isipan ko ng mabuti ang aking hatol. Tumalon agad ang tigre nang hindi nag-isip. Ang nais lamang niya ay matapos agad ang usapan nang makakain na niya ang tao. Ganito ang kalagayan niya noon. Ikaw, tigre, ay nahulog sa hukay at hindi makaahon. Ikaw naman lalaki, narinig mo ang paghingi ng sakyolo, kaya tinulungan mo ang tigre. Ngayon, maaari na akong magbigay ng aking hatol. Ang problema ito ay nagsimula nang tulungan ng tao ang tigreng makalabas ng hukay. Sa ibang salita, kung ang tao ay hindi nagpakita ng kabutihan at iniwan ng tigre sa hukay, walang naging problema. Ang hatol ng koneho ay isang pabula mula sa Korea na isinalin sa Pilipino ni Gilmasi Ambat. Ang kwento ay umiikot sa isang tigre na nahulog sa hukay at humingi ng tulong sa isang lalaki. Na makalabas ang tigre, balak niya itong kainin bilang kabayaran sa pagtulong sa kanya. Ngunit ang lalaki ay nang makaawa na huminto muna ang tigre at humingi ng hatol sa koneho. Sa pagdinig ng koneho sa kanilang kwento, nagpahuli siya ng hatol at sa halip pinabalik ang dalawa sa posisyon nila na nahulog ang tigre sa hukay. Nang sumakayan ang dalawa, pinatong nila sa tigre na bumalik sa hukay at doon niya ipagpatuloy ang paghihigpit ng gutom. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga po pala si Charlie A. Alcano at ang aking gawain ay ibabahagi ang simula, tunggalian, kasukdulan, kakalasan at wakas. Sa simula naman ay meron kayo makikita ang isang tigre na naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanya paglilibot, siya ay nahulog sa napakalalim na hukay. Paulit-ulit niya sinubukan na makaahon sa hukay, ngunit siya ay nabigo. Dito naman tayo sa tunggalian. Sa tunggalian naman ay meron kayong nakikita ang isang lalaki. Nakarinig ng mga yabag ang tigre at siya ay nabuhayan at agad tumayo. Nakita niyang lalaki na nakadungaw sa hukay. At dito naman tayo sa kasuktulan. Sa kasuktulan naman ay meron kayong nakikita ang isang puno ng pino na naisipan ng tigre na kainin ng lalaki. Ay nakiusap ang lalaki na tanungin mo na ang puno ng pino kung tama bang kainin ang lalaki. At dito naman tayo sa kakalasan. Sa kakalasan naman ay meron kayo makikita ang isang baka. Nang pagkatapos tanungin ng lalaki ang puno ng pino, ay nakiusap ang lalaki sa huling sandali na tanungin ang dumadaan na baka. At dito naman tayo sa wakas. Sa wakas naman ay meron kayo makikita ang isang koneho. May dumating na palokso-loksong koneho. Nakiusap ang lalaki sa huling pagkakataon na tanungin ang koneho sa kanyang hatol. Magandang araw sa lahat. Ako si John Francis Erotonte. Ang aking ito sa lakay ay ang aral. Ang aral sa kwento ay ang maging makatarungan. Kailangan tayong maging pantay at para sa kapwa-tao. Kung nagbibigay tayo ng hatol, huwag natin haluan na kahit anong emosyon.